diretsahang tinawag na rapist yung aming kliyente. Nakakatanggap ng mga rape threats yung asawa niya. Nubuli yung kanyang anak sa eskwela. Hintayin natin siguro sa korte, no, na umabot ito at ang korte ang maghahatol ng pagkakulong. Ano po ang final nating kaso, attorney? 19 counts po ng cyber libel. Bakit po 19? Labing siyam na beses po na nagpahayag o nag-post ng mapanirang imputation yung respondent, kaya po 19 counts. Bawat post na mapanira ay isang count. Sino-sino po ang mga nirereklamo or kino-complain? Dito po sa criminal case, ang pinailan po natin ay si Mr. Daryl Yang. Ang case po natin ay cyber libel, anyone who caused the publication. So siya po ang sinasabi namin nag-cause ng publication ng mga malicious and defamatory statements. How about yung mga nag-share na? Merong hiwalay na kaso para doon, yun po yung writ of habeas data. Ito po yung social media post na sinasabi kong The teaser. Yung teaser lang ba, Yes, sir? yung teaser video ito. What about the film? Paano pag napalabas mo? Ibang Pag ano pa yun? pinalabas, tsaka natin siguro i-evaluate kung may probable cause, kung mayroong basihan para kasuhan. Sa ngayon, ang basihan ng kaso ay yung teaser video na ipinalabas. Hindi may financial damages ba? Yes po, sa ilalim ng Cybercrime Act, po pwede pong humingi ng danyos ang nagrereklamo ng kasong kriminal. Kaya po kasama sa hinihingi ay ang moral damages. Magkano po? 20 million pesos. Kung mabatunayang mali sila, ilang taon? May kulong ba to? Hintayin natin siguro sa korte, no, na umabot ito at ang korte ang maghahatol ng pagkakulong. Meron po, may kulong. At ano yung prayer po ninyo? Ang prayer po sa criminal case ay mapahil po ito sa korte at makulong ang respondent sa criminal case po. O may PRO po ba sa showing? Hindi po dito sa criminal case. Hiwalay pong kaso yung writ of habeas data, and we will comment on that pag po lumabas na yung order ng korte. Pero hiniling nyo na po ng inyong kampo na Meron pong ipatigil. hiwalay na kaso. Ipatigil the trailer, the Lahat showing. po ng paglabag sa privacy ng aming kliyente ay nais namin ipatigil. Kaya po sako po doon yung pagpapalabas ng anumang teaser video na sumasaklaw sa kanyang privacy na walang consent. Attorney, sinabi ni Bossing wala daw nag-consult sa kanila o nagtanong man lang. Ano Yung po doon? ang basihan kung bakit nag-file kami ng writ of habeas data dahil walang consent. At sa ilalim ng ating Data Privacy Act, ang mga sensitive personal information, hindi mo pwedeng i-collect, i-process, i-share, i-disclose nang walang pahintulot ng data subject. Attorney, when will we be knowing the verdict? Meron namang... We don't know yet kung kailan lalabas yung order ng korte. Sa ilalim ng rules, within 48 hours from the filing, maaari ng aksyonan ng korte ito. So ito ay na-file 2 days ago. 2 days ago. Dito rin po? Dito rin po sa RTC. So hinihintay po namin anytime today or tomorrow, probably, or Monday. Attorney, nalaman niyo ba kung anong production outfit yung... Sentiments po ang kasama sa kinasuhan natin dun sa writ of habeas data. Anong sinasabi nito tungkol dun sa mga nag-share ng mga teaser, nagpo-promote ng pelikula, damay sila sa writ of habeas Nagkukomento, data? gano'n? Yes po, kasama po kasi ang paglabag sa karapatang pantao, hindi po pwedeng sabihin good faith. Kung alam mo mapanira ito, huwag mo nang i-share o i-repost dahil kasama ka sa nagkokos ng publication. Kasama ka sa naninira sa isang taong pribado. Sir, paano yung freedom of expression na sinasabi sa paggawa po ng pelikula? Tama po, pero may limitasyon eh. At ang libel ay hindi kasama sa pinoproteksyonan. Malaya kang magbigay ng sarili mong katotohanan, pero hindi mo pwedeng ibenta at magmanira ng iba. Kaya maraming pelikula na gumagamit ng ibang mga alias, gumagamit ng ibang pamamaraan para hindi makasakit o makapanira ng iba. Pero ito, diretsahang tinawag na rapist yung aming kliyente. Attorney, marami po kasi nagsasabi ng mga netizens na mahilig sa twist si Daryl Yap. So, po pwedeng sa end, kapag daw, sinasabi niya kasi na wag muna husgahan yung movie. So, pwedeng at the end of the film, baka daw may twist na may bawi. Pero ganun yung sinabi ng teaser. Kung pwede po bang may maiba kung sakaling iba pala yung direksyon ng movie in the end? Sa libel kasi, hindi yung intensyon ng writer o ng author ang mahalaga. Kung hindi ang epekto niya sa iyong biktima. So, it's not your good intentions that will matter. Ang magiging epekto nito sa iyong biktima. Sa ngayon, nakakatanggap ng mga rape threats yung asawa niya. Binubuli yung kanyang anak sa eskwela. So, kailangan umaksyon talaga. Si Miss So, apektado- Pauline po, nakakatanggap ng rape Yes. threats? Pati mga comments, kung babasahin niyo yung mga comment doon sa mga posts, nati-trigger ito dahil sa teaser video na inilabas. Whatever good intentions he might have,
the effect is already there. So attorney, talaga apektado yung pamilya? Apektado na. Sir, politically motivated ba to? Hindi namin masasabing politically motivated. We're only looking at the facts that we see them now. At ang nakita lang namin na facts, mayroong ipinost na defamatory sa aming kliyente. At yun ang aming inaksyon. Attorney, paano yung istorya kung galing mismo sa pamilya? O wala namang problema sa istorya. Ang pinoproteksyonan ng batas ay ang reputasyon ng taong sisirain mo.